Welcome sa ating Family Development Session para sa buwan ng June. Ang ating topic ay gender bias at gender socialization. Mga layunin, una, mamulat sa iba't ibang indikasyon ng gender bias. Pangalawa, matukoy ang personal na gender bias. Pangatlo, maipaliwanag ang impluensya ng iba't ibang institusyong panlipunan sa mga pangkasariang paniniwala at pananaw. Pang-apat, matukoy kung ano o alin sa kasalukuyang paniniwalang pangkasarian ang bunga ng impluensya ng iba't ibang institusyong panlipunan at kalakhang komunidad. At panglima, matukoy ang mga konkretong hakbang upang mabago ang mga personal at tradisyonal na pangkasariang pananaw na dulot ng impluensya ng mga institusyong panlipunan at komunidad. Check up muna tayo. Sasabihin niyo lamang po kung sex o gender ang mga sumusunod. Una, ang babae ay may kakayanang magbuntis. Sex o gender? Ang tamang sagot po ay sex. Dahil babae lamang po ang may kakayahang magbuntis. Next, ang pag-aalaga ng sanggol ay responsibilidad ng ina dahil siya ang nagpapasuso dito. Sex o gender? Ang tamang sagot ay gender dahil ang pag-aalaga ng sanggol ay responsibilidad ng ina at ama. Pangatlo, may mga kultura sa mundo kung saan mayroon pa ring masamang pakahulugan sa pagkakaroon ng regla ng mga babae. Sex o gender? Ang tamang sagot po dito ay gender dahil ang pinag-uusapan natin ay mga kultura sa mundo. Next. Ang mga lalaki ay tinutubuan ng balbas at bigote at may kapansin-pansing Adam's apple. Sex o gender? Ang tamang sagot po dito ay sex dahil ito ay patungkol sa pisikal at biological na katangian ng isang tao. Sunod po, sa kulturang Pilipino, binibigyang diin ang pagpapahalaga sa pagrespeto at paggalang sa mga kababaihan. Sex o gender? Ang tamang sagot po dito ay gender dahil ang pinag-uusapan natin dito ay kultura. So ano nga ba ang gender bias? Ang gender bias daw po ay pagbibigay halaga sa isang kasarian ng higit sa katapat nito. Halimbawa po niyan ay pagkiling po or pagbibigay ng higit na halaga sa paghahanap buhay ng lalaki dahil sa ipinapasok nitong kita sa pamilya. Nagkakaroon dito ng gender bias dahil mas pinapaboran ang ginagawa ng isang lalaki dahil sa ipinapasok nitong kita sa isang pamilya. Ano naman po ang gender issues? Ang pagkakasadlak sa hindi kaaya-ayang sitwasyon dahil sa pagkakaiba ng kalagayan ng babae at lalaki, dulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa iba't ibang aspeto ng buhay, ay maituturing na isyung pangkasarian o gender issue. Mga manifestasyon ng gender bias at gender issues. Una po ay pagkakahon o pagbabansag or gender stereotypes. Ang pagkakahon o pagbabansag sa babae o sa lalaki batay sa tradisyonal na pangkasariang paniniwala ay nagkukulong sa kanila sa mga pananaw, gampanin at kasanayang nakakahadlang sa kanilang paglago. Ilang halimbawa po ng mga
pagbabansag o pagkakahon sa mga babae o lalaki. Una po sa mga babae, kung ang babae po ay hindi siya gumagawa ng nakasanayan or tradisyonal na pangkasariang paniniwala kung paano kumilos ang babae tulad ng pagiging mapagmahal, madaldal, emosyonal at mahina. Kung mayroong isang babae na malakas or kung masagi mo talagang aawayin ka. Minsan siya ay nababansagang Amazona. Sa mga lalaki naman, kung ang isang lalaki ay ah, mahina or hindi siya katulad ng ibang lalaki na matapang, minsan nababansagan siyang isang bakla. Ang mga bansag na ito sa mga kababaihan at mga kalalakihan ay karaniwang tinatanggap sa komunidad. Ngunit tulad ng naunang nabanggit, hindi ito nangangahulugan na ang mga ito ay tama. Sunod na manifestasyon po ng gender bias at gender issues ay ang patong-patong na pasanin o multiple burden. Ayon sa European Institute for Gender Equality, ang patong-patong na pasanin o multiple burden ay dulot ng pagganap ng isang tao sa una, gawaing bahay, pangalawa, hanap buhay, at pangatlo, gawaing pangkomunidad. Example po dito or ang madalas po na nakakaranas ng patong-patong na pasanin sa isang tahanan ay ang mga kababaihan na kung saan sila na yung gumagawa sa gawaing bahay, naghahanap buhay, at gumagawa pa sa mga gawaing pangkomunidad tulad po ng ating FDS or Family Development Session na kung saan buwan-buwan po itong dinadaluhan ng karamihan po ng mga nanay ng pamilya. Ang patong-patong na pasanin ay humahadlang sa isang tao na maisagawa ang mga bagay ng kanyang ninanais gamit ang kanyang buong kakayahan. Ang patong-patong na pasaning nararanasan ng isang tao ay maaaring maibsan kung may pagtutulungan sa loob at labas ng tahanan. Sumunod po na manifestasyon ng gender bias or gender issues ay ang pagsasa-ilalim. Sa mga panahong nagdaan, may mga babae na ring nakikibahagi sa paghahanap buhay para sa pamilya. Sa kabila nito ay sila pa rin ang umaako sa mga responsibilidad sa loob ng tahanan. Tulad ng nabanggit kanina, dun sa patong-patong na pasanin, dahil doon sa nakasanayan nating tradisyonal na pananaw na ang mga kababaihan ang dapat na gumawa sa loob ng tahanan, so kahit sila ay nagtatrabaho na, ganun pa din sila pa rin ang gumagawa sa loob ng tahanan. Ang pagsasailalim o subordination ay bunga ng hindi pantay na katayuan at kapangyarihan ng mga babae at mga lalaki sa tahanan at sa komunidad. Pang-apat po na uri ng gender bias or gender issues ay ang pang-aabuso. Ang pang-aabuso daw po ay isa sa pinakamalalang epekto ng pangkasariang pagkiling. Ang pang-aabuso ay una, walang pinipiling edad. Pangalawa, katayuang panlipunan. Kahit mayaman, kahit mahirap, nakakaranas po ng pang-aabuso o antas ng pamumuhay. At ito rin po ay walang pinipiling kasarian. Lalaki man o babae ay maaaring makaranas ng pang-aabuso. Noong Marso 8, 2004, naisabatas ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Ito po ang ilang mga halimbawa ng pang-aabuso. Una po ay ang pisikal na pang-aabuso. Kasama po dito yung panununtok, paninipa, pananampal at iba pang uri ng pisikal na pananakit sa babaeng karelasyon.
Sumunod po na uri ng pang-aabuso ay psychological. Kasama po dito yung pagbabanta, pananakot, verbal na pang-aabuso o yung pagsasabi ng masasakit na salita sa isang babae. Kasama rin po dito yung pakikiapid at iba pang maaaring magdulot ng negatibong epekto sa emosyonal at psychological na aspeto ng babaeng karelasyon. Sumunod po na uri ng pang-aabuso ay ang sexual na pang-aabuso. Kasama po dito yung persahang pakikipagtalik o sa mas kilala natin sa rape. Kahit po mag-asawa ay pwede pa rin pong makasuhan ng rape kung ang isang babae ay ayaw pumayag sa pakikipagtalik sa kanyang asawa at siya ay persahang pinilit. So pwede po siyang makasuhan ng rape. Sumunod din po dito or ilang halimbawa pa ay yung pamimilit sa babaeng karelasyon na manood ng mga mahahalay na panoorin o magkaroon ng partisipasyon sa mahahalay na gawain. At pangatlo pong example ng sexual na pang-aabuso ay yung mga gawaing labag sa kalooban ng babaeng karelasyon. Sumunod po, pinansyal na pang-aabuso. Yan. Sama po dito yung pagtanggi sa pagsustento sa anak ng babaeng karelasyon, pagpigil sa babaeng karelasyon na maghanap buhay, at paninira ng gamit o ari-arian. Yan po yung apat po na uri ng pang-aabuso na maaari pong maranasan, especially po ng mga kababaihan at ng mga bata or yung mga anak po ng isang pamilya. So punta naman po tayo dito sa ating usaping gender socialization. Bago yan, basahin muna natin itong kwento ng dalawang pagong. Meron daw pong dalawang pagong na natutulog sa kama nang biglang may malakas na ingay na gumising sa dalawa. Ang isang pagong ay mabilis na nagtago sa ilalim ng kama samantalang ang isa naman ay kalmadong humanap ng pamalo at dahan-dahang lumapit sa pintuan upang alamin ang dahilan ng malakas na ingay. So may tanong po dito, sino kaya sa tingin ninyo ang babaeng pagong? At sino naman po sa tingin ninyo ang lalaking pagong? Ang inyong pong mga sagot ay kukuhanin ko sa pamamagitan po ng pag-comment sa video na ito or pag-send po sa akin ng personal message para malaman ko po na pinanood nyo nga itong recording na ito. So, ito po yung ating panghuling topic, yung about sa gender socialization. Ang gender socialization daw po, ito ay isang patuloy na proseso kung saan natututo ang isang tao sa mga inaasahan ng lipunan kaugnay sa mga gawi, kilos, pag-uugali, gawain, gampanin na nauugnay sa mga lalaki at babae. Ibig sabihin po nito, ito po yung kabuuang natutunan ng isang tao sa isang lipunan kung paano niya tignan ang isang pagiging babae o pagiging lalaki. Yung kabuuang natutunan ng isang tao sa kanyang lipunan. Ngayon, tignan natin yung iba't ibang institusyong panlipunan na nakakaapekto sa pagkatuto ng isang tao sa kung ano ang angkop sa bawat kasarian. Unang institusyon po ay ang ating pamilya. So, sa ating pamilya, maaaring maimulat ang mga bata sa loob ng tahanan na ang mga gawaing bahay ay pambabae at ang paghahanap buhay naman ay gawaing panglalaki. Maaaring maituro din sa loob ng tahanan na ang lalaki ay malakas at hindi umiiyak habang ang mga babae naman ay mahina at madalas mangailangan ng pag-alalay. So sa ating pamilya, dito natin unang natututunan yung iba't ibang kamalayan natin kung paano nga ba kumilos ang isang babae
o kumilos ang isang lalaki. Batay na din sa nakasanayan ng ating mga magulang. Sumunod po na institusyon ay paaralan. Maaaring mapagtibay ang pagkakahati-hati o pagkakahati ng gawain sa pagitan ng babae at lalaki sa pamamagitan ng pagtatalaga sa mga babae sa mga gawaing pinaniniwalaang magaan at pambabae. Yan, parang dun din sa bahay, di ba? Paano tayo naturuan ng ating mga magulang. Ganun din pagdating sa paaralan. Dito rin natuturuan yung mga babae or mga lalaki kung ano yung dapat ginagawa ng isang batang babae or lalaki. Kapag magaan, minsan madalas binibigay ito sa mga babae or tinatawag na pambabaeng gawain tulad ng paglilinis at pagtulong sa mga gawaing pangkantina. At ang pagtatalaga naman sa mga lalaki sa mga gawaing pinaniniwalaang mabibigat at panglalaki tulad ng pagbubuhat at pagkukumpuni ng mga kasangkapan. Ang pagtuturo ng tama at mali sa mga babae at mga lalaki sa konteksto ng tradisyonal na pananaw tungkol sa kasarian ay maaaring magbigay ng hindi angkop na mensahe sa kung ano ang nararapat na gampanan o taglayin ng isang babae o isang lalaki sa kanyang komunidad. Kadalasan kasi dahil hindi nakasanayan na ang isang bagay ay ginagawa ng opposite sex, minsan nasasabihan na ito ay mali. Kaya kapag lumaki na ang isang bata, madalas nagkakaroon ng maling mensahe sa kung ano nga ba yung dapat niyang ginagawa. Yan. Sumunod po na institusyon na nakakaapekto po sa ating mga paniniwala ay ang simbahan o relihiyon or kung anumang pananampalataya po yung ating kinabibilangan. Sa simbahan, ito ay may malaking impluensya sa pangkasariang pananaw at kasanayan na namamayani sa isang lipunan. Isa ang simbahan o relihiyon sa mga nagpapatibay ng mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa mga babae at mga lalaki. Pang-apat po na institusyon ay ang media. Sa media naman po, maaaring mapaniwala na ang angkop na mga katangian, tungkulin at kampanya ng mga babae at mga lalaki ay tulad ng mga ipinapakita sa mga patalastas at programa sa radyo, telebisyon, pelikula at iba pa. Sa panahon ngayon, ang isang media na napakalakas ng impluensya sa atin ay ang social media. Noon, sa mga telebisyon, kapag tayo ay may napapanood na patalastas, example, patalastas patungkol sa sabong panlaba, kadalasan makikita natin na ang paglalaba ay gawaing pangbabae, kaya ang modelo sa mga produktong ito ay kadalasan ay babae din. At kung ang mga produkto naman ay pinaniniwala ang panglalaki, kadalasan ang nakikita nating gumaganap dito ay mga lalaki. At ang panghuli pong institusyon na nakakaapekto po sa ating mga paniniwala ay ang kapaligiran. Maaaring makaimpluwensya ang ating mga kaibigan, kakilala at iba pang taong nakakasalamuha sa mga paraan ng pagtingin at pagturing ng isang tao sa mga babae at mga lalaki. Maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa pananaw tungkol sa mga babae at mga lalaki sa paraan ng paglalarawan sa kanila gamit ang mga salita. Ayan, may mga salita na kadalasan naririnig natin sa ating mga kaibigan na nagiging batayan natin na ang isang tao ba ay gumagawa ng gawaing pangbabae o gawaing pang lalaki. Sa kapaligiran din na pagtitibay yung mga tradisyonal na pananaw tungkol sa mga babae at mga lalaki at ang hindi nila pantay na katayuan sa lipunan sa pamamagitan ng kasanayan at sistemang namamayani
sa isang komunidad tulad ng mga istrukturang umiiral, mga batas at polisiya. Mga dapat po nating tandaan, una po, ang mga gender bias at mga isyung pangkasarian ay nakalilimita sa oportunidad, kalayaan, pagkakataon, at o benepisyong maaaring matamasa ng isang tao. Ang mga ito ay nakapipigil sa pag-unlad ng mga tao at ng komunidad. Ang mga gender bias at mga isyung pangkasarian ay nagdudulot ng mga negatibong epekto sa mga babae at mga lalaki. Kadalasan, inaakalang normal ang mga pagkiling na ito sapagkat nakaugat na ang mga ito sa tradisyon, kultura at kasanayan. Ang pagtingin at pagturing sa mga babae at mga lalaki ay idinidikta ng mga pangkasariang pananaw na natututunan ng isang tao mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang iba't ibang institusyong panlipunan ay may impluwensya sa paghubog ng mga kasanayan at gampanin ng mga babae at mga lalaki sa loob ng pamilya at sa kalakhang lipunan. Mahalagang malaman at masuri ang mga impluwensyang ito upang maunawaan ang mga epekto ng mga ito sa bawat kasarian. Ang mga pangkasariang pananaw na nahulma sa pagdaan ng panahon ay maaari at kayang baguhin. Ang pagtutulungan ng bawat kasarian sa pagwawaksi ng hindi patas at pantay na katayuan ng babae at lalaki saan mang bahagi ng lipunan ang isa sa daang nararapat tahakin upang makamit ang ninanais na pagbabago. Ang pangkasariang pagkakapantay-pantay ay matatamo kung magtutulungan ang lahat na palayain ang bawat isa sa mga nakakahong paniniwala at pananaw tungkol sa mga babae at mga lalaki.